Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na... Hello mga kababayan, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. So pakinggan lang po natin itong interview nila Banat Bay at Boss Dada kay BP Sara. Nung pagkatapos po niyang magdeklara ng pagkatatakbo siya ng pagka-presidente sa 2028 mga kababayan. Mismong dito lang po sa SMNI, sa Vox Populi, nagpa-interview si BP Sara. Hindi po siya nagpa-interview sa mainstream media. At itong interview na ito mga kababayan, hindi po ito lumabas sa mainstream media. Nag-news blackout po sila rito mga kababayan. Kasi nga po, siguro inggit sila dahil ang unang nag-interview sila Banat Bay at saka si Boss Dada mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong interview nilang dalawa mga kababayan. Makialam. Ngayong gabi, kami ang inyong host. Ako si Banat Bay. Ako naman po si Boss D. Kaya tara na makisali, makiisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Napakasaya nitong pagkakataon na ito, Boss Dada, dahil ngayong araw na ito, exclusive po mula sa kanyang speech, makakausap po natin. Dito lang po yan sa Vox Populi. Boss Dada, siyempre, nakatulad ng sinasabi mo, napakapalad ng Banateros dahil napagkatiwalaan tayo para sa napakatinding opportunity na ito. At makakasama natin, siyempre, Banat Bay, ang nag-iisa na Vice Presidente ng Pilipinas, si VP Sara Duterte. When words fail, you know it's real. Advanced skincare starts in your shower. Meet the new Dove Serum Body Wash. Experience active level. Magandang araw, no? Magandang gabi, Boss D at Banat Bay. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay ninyo sa akin na maipaliwanag yung aking speech na ibinigay nung Miyerkules at nagpapasalamat ako sa Vox Populi at sa SMNI News Channel dahil pinagbigyan ninyo ako. Actually, VP, nawindang talaga, VP, nawindang talaga ang mundo ng politika, pati ng social media. Kasi kami po nakatutok sa social media. Alam niyo naman po na ang aming mundo ay social media. Talaga namang trending na trending yon. And nung nagsisimula nga po yung inyong speech, parang iniisip ng tao, magre-resign yata kayo. Kasi yung setup, wala yung OVP scene. Tapos nakaitim na itim kayo, parang nagluluksa kayo nung inyong nilahad yung inyong or nilabas yung inyong speech. Ano po bang reason bakit ganon? Bakit parang hindi siya official na may seal ng OVP? Kasi yung declaration ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President. So, meron pa rin akong trabaho hanggang ngayon bilang pangalawang Pangulo, pero meron akong Pangulo. Kaya pinatanggal ko yung seal at yung flag ng Office of the Vice President. Yung itim naman ay kulay ng protesta. Protesta laban sa administrasyon. Pipresenta sa aking sarili para sa taong bayan na tumakbong Pangulo. Kaya pinatanggal ko yung seal at yung flag ng Office of the Vice President. Yung itim naman ay kulay ng protesta. Protesta laban sa administrasyon ni BBM, ni Marcos. So yun yung kulay na napili namin noong 2025, noong tumakbo yung mga senators ng PDP laban. Napili ni Senator Amy Marcos din, itim. Dahil yun yung nararamdaman ko nagluluksa dahil bakit umabot na sa ganito
yung bayan natin and nagluluksa dahil napakadilim noong nakikita kong kinabukasan natin sa administrasyon ni BBM. Nabanggit nyo dun sa speech nyo, it took you 47 years to understand my life was never meant to be mine. Anong turning point ninyo at nasabi ninyo na inabot pa kayo ng 47 years? Yung turning point ko na tinanggap ko na yung kagustuhan ng mga nakakausap ko na mga hindi ko kilala akong Pangulo. Yun yung napansin ko, narinig ko sa mga nakakausap ko na mga hindi ko kilala. Halimbawa, pumupunta ako ng sabihin na natin sa Masbate o sa Samar o ito lang bago lang galing ako sa Zamboanga City. Merong mga tao na hindi naman nila ako kilala. Alam nila si Sara Duterte ako pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tao. Tapos nagsasabi sila lumaban ka, lumaban ka. Nagsasabi sila ng ganon. At napapansin ko na simula noong 2022, bago mag-eleksyon, bago mag-FATAOE, tumakbo kang Pangulo. Pero syempre, ganun na rin yung sinasabi ng mga tao tumakbo kang Pangulo. Pero syempre ako, hindi ako nakikinig doon kasi paniwala ko noong panahon na yon dapat ako tumakbong alkalde ng Davao. Tapos nung nirecruit ako para tumakbong vice president, naisip ko, okay, sige, gagawin ko to para sa mga pagtutuloy ng proyekto ni dating Pangulong Duterte at syempre na rin para sa kagustuhan, ibigay yung kagustuhan ng mga tao. Hindi ko man naibigay na tumakbo akong presidente, pero nabigay ko sa kanila na tumakbo akong vice president. At ito nga ma'am, nabanggit nyo rin yung Proverbs 19:21, di ba po? Gaano kahalaga ang faith sa inyo para tumakbo ngayong 2028? Mahalaga siya sa akin kasi maraming pangyayari sa buhay natin na hindi siya napapaliwanag ng kahit ano. Bigyan ko lang kayo ng example ng buhay ko, no? Sabi ko sa sarili ko nung batang-bata pa ako, gusto ko maging doktor. Naging abogado ako. Noong 2006, meron akong pagkakataon na bumalik mag-aral ng medisina. Pero hindi nangyari yon. Noong 2013, nabigyan ako ulit ng pagkakataon pumasok ng school, pero hindi siya nangyari. Tapos, sige, tanggap ko na. Naging politiko ako, hindi ako naging doktor. Gusto ko maging 3 consecutive terms na mayor. Para sa akin, napakalaking achievement nun, napakalaking accomplishment nun bilang isang politician. Sunod-sunod, 9 years kang iboboto ng mga tao pabalik sa isang opisina. Tapos, hindi man nasunod yun. Naging 1-term mayor ako. Tapos binigyan ako ng pagkakataon na tumakbo for Congress. Hindi din ako tumakbo kasi ayaw ko din. Pero sabi ng mga tao, tumakbo ka ng member of the House of Representatives. Sabi ko, ayaw ko. Babalik na lang ako sa law office. Magiging abogado na lang ako. Tapos nung 2016, kung maalala ninyo, naghahabulan kami ni Pangulong Duterte kasi sinasabi niya, hindi ako makatakbo kasi yung anak ko ayaw tumakbong mayor ng Davao City. Sabi niya, wala akong ibang pinagkakatiwalaan na tatakbong mayor. So sabi ko noon, ayaw ko. And then nung nakita ko na gusto ng mga tao na tumakbo siyang Pangulo, tuloy-tuloy yun. Tapos hindi man din siya nangyari. Sa akin, naging vice president ako. Pero wala akong explanation kung bakit nagpaplano ako, meron akong mga gusto, pero hindi siya nangyayari para sa buhay ko.
Kaya naghahanap ako sa Bible, naghahanap ako ng explanation sa Diyos kung bakit ganun yung mga nangyayari. Tapos nakita ko yung Proverbs 19 nga, na nakalagay doon, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that shall prevail. So parang Ang ibig nang sabihin ni BP Sara nito, mga kababayan, hindi talaga ang tao ang nagpaplano sa kanyang buhay. Diyos po talaga, mga kababayan. Kasi nga po, marami ng wala namang dapat hadlang. Kaya lang, imbis na tumakbo siya ng 3 consecutive ng mayor doon sa Davao, napigilan yon dahil mayroong naghikayat sa kanya na maging vice presidente. Gusto niya maging doktor, hindi nasunod. Pag yung gusto niya, hindi nasusunod. Gusto niya maging doktor, napigilan. Dahil nung tumakbo si PRRD ng presidente. Tapos nung gusto niyang magtuloy-tuloy yung mayor niya doon sa Davao, napigilan naman dahil doon sa hikayat sa kanya, na-recruit siya na tatakbong vice presidente. Kaya niya nakita yung Proverbs na nakalagay doon na hindi talaga ang tao ang pwede magdesisyon kung saan siya. Ang Diyos talaga ang magtuturo sa kanya, mga kababayan. Kaya sinunod niya na ang gusto ng Diyos, mga kababayan. Tatakbo siya ngayon ng pagka-presidente. Kasi matagal na ito siya, mga kababayan. Noong 2022 pa dapat ito, presidente na ito si BP Sara, mga kababayan. Ang mukhang nagbigay daan siya kay BBM at siya ang tumakbo ng pagka-vice presidente. Ang pinakamasakit lang sa ginawa nito, hindi na natuloy yung usapan na continuity and unity. Ang problema, hindi na nga natuloy yung usapan nila na ganun. Pinadala pa nila si PRRD sa Netherlands. Wala talagang utang na loob itong mga Marcos na ito dahil pinalibing na ang tatay nila ni PRRD doon sa libingan ng bayani. Tinulungan pa sila ni BP Sara para manalo sa administrasyong ito para maging presidente. Anyet, ang ginawa dito sa mag-amang na ito, pinadala sa Netherlands, ginorgor halos araw-araw si BP Sara, mga kababayan. Kaya napipilitan po talaga siyang tumakbo sa susunod na halalan sa 2028, mga kababayan. Yun po ang naging dahilan dito, mga kababayan. Kaya nga po, kung tutuusin mo, sinabi niya po dito na tinatanong siya nila ng Banatbay kung sino ba ang tatakbo niyang vice presidente. Pero ang sabi niya po dito, mga kababayan, hindi niya po sinabi kung sino yung magiging katandi. May kinausap na siya. Pero ang magiging trabaho ng vice presidente niya para habulin yung mga nagnakaw noong 2023, 24, 25. Doon po ang magiging trabaho. Siguro ang plano nito ni BP Sara, mag-create siya ng isang komite na pamumunuan ng vice presidente na walang ibang gagawin kung hindi habulin ang mga kawatang ito, mga kababayan. Yun po ang inaalal. Kung hindi man manalo yung vice presidente, baka pagkalipas ng 1 taon, pamumunuan mo yan. Ikaw ang maglagay dyan. Pamunuan mo yan. Yan po ang target ni BP Sara para po sa ating bayan yun, na para malaman po na talaga natin kung ano nangyari sa budget ng 2023, 24, and 25. Kasi trillion po ang perang nawawala dito. Babayaran po natin lahat yun, mga kababayan. Baka galing pa sa utang yung mga yun, mga kababayan. Kaya po, nakakalungkot man isipin, talagang ginugurgur po talaga nila ang mga Duterte para sa sarili nilang kapakanan. Kaya ngayon, ang tanging pag-asa na lang natin na malusutan ni BP Sara lahat ng problemang ito at manalo siya sa 2028 presidential election, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna. Napakahaba pa po ng interview na ito, mga kababayan, ni BP Sara. So sa mga susunod na araw, kukuhanan ulit natin ito ng kasi hindi po ito lumabas sa mainstream media, mga kababayan. Nag-news blackout po ito. SMNI lang po ang kumuha nito. Wala kang makikitang interview dito
sa mainstream media, GMA, Channel 2, at Channel 5 mga kababayan. Dito lang po dyan sa SMNI. Hanggang dito na lang po. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God Kami save ang the boses Philippines. ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.